Kung yung mga ninakaw nila ay nailagay lang pala sa healthcare, sa education, sa proper funding ng mga infrastructure projects, ay napakaganda ng Pilipinas. Wala na mag-a-abroad na manggagawang Pilipino. Ang aking nabasang mga balita ay tungkol sa magpinsang buo. Ang isa ay binasura ng Supreme Court ang kanyang motion for reconsideration at ang isa naman ay hindi rin pinagbigyan ng Korte Suprema sa kasong graft case na nangyari pa nung kanyang nakaraang termino bilang alkalde ng Pagsanhan, Laguna. So yan ang pag-uusapan natin at ating pong bibigyan ng paliwanag kung ano po ang pagkakaiba ng kasong graft under Republic Act 3019 at kasong plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 sapagkat ito po ay may kaugnayan sa pagbasura ng petisyon ni Senator Jinggoy Estrada diyan po sa Korte Suprema. At ito din ay may kinalaman tong discussion natin sa kasong graft na kung saan ang Korte Suprema ay nagdesisyon with finality. Finality ito, against partner. the incumbent Mayor Pagsanhan Laguna na pinsang buo ni Jinggoy Estrada, si ER. Si Mayor ER Ejercito. All you know, just to give lang po ating mga kayubi ng konting background, siya yung artista na laging kontrabida. Yeah, yung magaling na kontrabida to. Ano bang ano niya? Rapist? Mamamatay gangster, tao. Pero sa tunay na buhay, nakadaupang palad ko nung araw to Dito mismo sa Annapolis. Napakasimpleng tao, mukhang mabait naman. At ibang-iba ang personalidad niya sa tunay na buhay. Nakita ko naman siya, partner. I think that was last year. Nagko-coffee ako dito somewhere in Green Hills. Nandun siya sa tabi. May kausap siyang parang about sa digital or sa social media. Kinakausap niya. Diyan lang siya. May nagpapapicture sa kanya, kumakaway. Ano naman? Very, approachable yan, sabi. Parang tatakbo siya nun na governor. Naging governor kasi yan ng Laguna. Oo, tapos natalo siya ng pangalawa dahil natanggal siya because of overspending sa election. Yun yung natalo siya. Hindi, natanggal siya. Natanggal? Tinanggal siya ng COMELEC dahil it was found out na nagkaroon siya ng oo nga pala. excess doon sa sa limit. Going back, so meron siyang finality. May final decision ng Korte Suprema na inihatag nitong June 30, 2025 na pinapa-aresto na siya ng Korte Suprema. But he is now the incumbent mayor. So ang problema kasi dito sa graft case sa kanya, ang punishment dito is 8 years of imprisonment. With the perpetual disqualification to hold public office. So medyo alam mo, naawa ako sa kanya dahil kamamatay lang ng kanyang asawa. Ikwento natin kung ano ba ang naging sanhi ng kanyang pagkaka-convict sa kasong graft case. Ay kasi po nung araw ng unang termino pa lamang bilang alkalde nitong si ER Ejercito ng Pagsanhan, Laguna, ay nag-enter siya into a contract with an insurance company para dito sa mga bankero ng Pagsanhan. Madami diyang bankero. Maraming bankero dito Kinabubuhay. Yun ang kinabubuhay nila. So, ikinuha niya ng insurance ang mga bankero. Para saan yun, partner? Siguro accident, life, and other benefits. Alam mo naman na life insurance ngayon, may mga parang pension din yan. Correct. Ngayon, yung insurance company ay siyempre kapag ganyan ay dumadaan yan sa public bidding. Because nasa government. Because of the Government Procurement Act. That is a mandatory requirement that should there be a sale or procurement of goods, dapat dadaan sa public bidding. Kaso nangyari, siguro kakilala niya, hindi niya pinadaan sa public bidding. Ill-advise siya dito. Kasi ako sisisihin ko dito yung municipal attorney. Kasi dapat pag ganito, sinasabihan mo yung mayor mo. Baka naman, giving the, what do you call it, the attorney, of the doubt, baka naman sinabihan. Hindi ko sinabihan to tapos pinaliwanag mo yung legal consequence. Siyempre susunod sa'yo yan. Ako'y naging boss ko din ng isang
vice mayor, congressman, minsan sinasabihan ko, pinagagalitan ko. Oo. Kukulong ka dyan. So, yun. Dito, nag-enter into a contract without going through the public bidding as provided for by the Government Procurement Act. Okay po. So, ang ginawa niya, instead of public bidding, sabi niya, negotiated procurement. Ano naman ang nun? Ito yung direkta na to, wala nang public bidding, parang negotiated sale. Kasi ang justification niya is that there was no other qualified insurance company that can provide the services na hinahanap ng munisipyo. Okay, so inaward niya doon sa insurance agency na kanya yata sigurong kakilala, no? Hindi ko sigurado kung kilala niya yun. Ngayon, nung in-award niya, syempre, alam mo naman, hindi dumaan sa public bidding. Definitely, may magre-reklamo. May nakasilip. May nakasilip. They check the registration of the company, the insurance company. It is not registered, duly registered with any government agency. Yun ang naging problema. So parang ghost insurance company to. Ang daming ghost. Akala ko ba ang ghost ngayon lang undas? Sa isang araw pa dapat yan eh. So parang naging ghost. So someone filed a complaint and then until makarating to sa Korte Suprema. At nung sa RTC siya ay kinonvict, dumulog siya sa Korte Suprema at sinasabi niyang mga justices may pagkakamali, may abuso, grave abuse of discretion dito sa kaso na to sapagkat wala naman akong ginagawang masama dito. Ang gusto ko lamang makapag-provide ng magandang serbisyo sa mga bankero. Kaya nga lamang sabi ng Korte Suprema, there was evident bad faith and manifest partiality. No, nagbigay ka ng contract to the injury of the government. And then yan ay napakahalaga, pag yan ay violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So therefore, sabi sa kanya ay dinay namin ang iyong petisyon dito sa aming hukuman at ikaw ay makukulong ng 8 taon at ikaw ay pwede nang arestuhin anytime. No, and kasama dito ay ang pag-impose ng perpetual disqualification to hold public office. So hindi na siya makakapaghanap buhay, no, kahit janitor sa public office. Basta gobyerno yan. Even the lowest position in the government, you are no longer allowed to work. Ay medyo masama itong sunod-sunod na dagok na nangyari sa buhay ni ER. Hindi kailangan dumaan lahat sa basta it is going to be a procurement of goods. Mandatory requirement yan. There is no exemption. So by rule of succession, because of the disqualification of the incumbent mayor, the vice mayor will succeed the disqualified mayor. And that is provided for under the Local Government Code of 1991. Okay, so si Vice ngayon will take his oath as mayor of the Pagsanhan Municipality. So sa mga nanunungkulan sa atin sa gobyerno, isipin niyo po to na dapat alalahanin ninyo na yung perang nasa harapan ninyo ay ipinagkatiwala lamang at dapat gamitin sa tamang paraan at para sa kapakinabangan ng bawat tao. Dahil yan taxpayers' money yan. Correct. It's not your own money. Hindi yung pera yun. Ang pera mo lang dyan yung tuwing 15 at 30. Doon intayin nyo. Ayun, madami ngayon naglilitawan no? Yung mga kaso. So, parang lumalabas na talagang seryoso ang administrasyon na magpakulong ng mga taong nakakagawa ng kasalanan laban sa taong bayan. Pero nakakalungkot naman sa taong bayan, partner, talagang ang daming graft and corruption sa gobyerno. Walang sinisino. Ibig sabihin talagang kawawa ang mga kababayan nating nagbabayad ng buwis. Mas kawawa talaga ang ating kababayan dahil ginagastos ng mga corrupt public officials. Diba? At sa isang banda, matutuwa ka naman dahil nagkakaroon na ng resulta ang pagsisikap ng gobyerno na talaga namang itigil ang korupsyon. Kung hindi man to totally mawala,
ay at least mabawasan na natin dahil mayaman ang kaban ng bayan ng Marami Pilipinas. Tayong pera pala. Ang daming pera ng Pilipinas, no, para isipin mo yung bilyon-bilyong ninanakaw lang pala ng mga politiko na yan. Kung yan ay naibibigay, sabi nga natin ng mga nakarang episode, kung yung mga ninakaw nila ay nailagay lang pala sa healthcare, sa education, sa proper funding ng mga infrastructure projects, ay napakaganda ng Pilipinas. Wala na mag-a-abroad na manggagawang Pilipino. Dito na lang yan. No, ipopromote natin yung mga employment opportunities, mga foreign investors pupunta sa ating bansa dahil malalaman nila na ang ating gobyerno ay mapagkakatiwalaan, diretso ang pamamahala. So, definitely foreign investors will come in our country. Ayun, sabi nga ni Jinggoy, handa siyang linisin ang kanyang pangalan, no? Sapagkat siya ay naniniwala na hindi siya nagkasala dito sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung RA 3019. Sa katunayan, siya ay acquitted in the case of a plunder, no? So acquitted siya diyan. Kaya ang kanyang mga abogado ay nagsampa ng isang petisyon sa ating Korte Suprema na sinasabi na dapat itigil ang paglilitis sa kanyang kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Sapagkat naniniwala ang kanyang tagapagtanggol na merong double jeopardy. Pag sinabing double jeopardy sa batas, partner, ito yung sinasabi ng ating saligang batas na walang sino man ang pwedeng litisin ng 2 beses na may kaugnayan sa iisang krimen lamang sa ilalim ng ating revised penal code. So maliwanag yan under Article 3, Section 21 of the 1987 Constitution. So yun ang contention ng ating senador. Pero sabi ng ating Korte Suprema ay mali ka, Jopet. Kilala mo ba si Jopet? Siya paglalaban. Si Jopet palaging mali yun eh. Pag may sabi niya, katwiran. Ipaglaban. So, mali ang naging katwiran ng ating butihing senador sapagkat ang double jeopardy, yun nga sa aking paliwanag, walang sino man ang dapat litisin at i-convict or i-acquit, no? Na may kinalaman sa isang krimen lamang. Sapagkat sabi ng Korte Suprema, ang plunder ay may kaibahan as compared with graft cases na hinaharap mo. Ang kasi sabi ni Jinggoy, itong graft na kaso ko ay nakapaloob na sa plunder. It has the same story. It has the same set of evidence. Yun ang sabi. So therefore, dapat itigil na yan. Deemed absorb ang crime of graft in the case of plunder. And that is pursuant to the principle of absorption. Yun ang sabi ng tagapagtanggol ng Jinggoy Estrada. Sabi ng Korte Suprema, mali ka na naman, Jopet. Ay, kung kung ikaw may katwiran, ipaglaban niya. Mo. Susundan mo ng ganyan pag sinabi ko mali ka na naman, Jopet. So, sabi ng Korte Suprema, the principle of absorption is no longer applicable in your case because unang-una, yung plunder, umpisahan natin when it comes to the quantitative distinction of these two crimes. Sa plunder, ang sabi sa plunder, merong niyang threshold amount na 50 million pesos for the accused to be convicted of the crime of plunder. Anything that is less than 50 million pesos is no longer part of the crime of plunder. So, ibang krimen na yan. Sa kaso ni Jinggoy, kaya kan acquit ng plunder, hindi na patunayan ng mga taga-usig na meron siyang naipon, ninakaw na 50 milyong piso. May amount, partner. At yan ay walang ebidensya. So acquitted siya doon. As distinguished with the crime of graft, katiwalian. Dito ay walang minimum
amount required by law. By law, okay. Kahit sa batas. 1 milyon lang, 10 milyon, you may be convicted of the crime of graft under RA 3019. So, dalawa na yan sa quantitative distinction between these two crimes of plunder and graft. But what about when it comes to qualitative distinction of plunder versus graft? In plunder, merong series or combined criminal acts na para makaipon ng 50 milyong piso to commit the crime of plunder. Kumbaga sa telebisyon na ating laging sinusubaybayan katulad ng Mara Clara, no? Flor de Luna. Annalisa. Alam pa kaya ng mga tagapakinig natin to? Annalisa. Oo, Mara Clara. Parang ang plunder ay parang isang teleserye. Hindi pwedeng isang act lang, isang criminal act. There must be series or combination of criminal acts in order to accumulate a mass or makaipon siya ng 50 million pesos. Yan ang qualitative character of plunder. What about the crime of graft? When it comes to qualitative, only an individual act of giving unwarranted benefit to the other party or entering into a contract. One act of entering into a contract or give or agreement that will injure the government is already enough. No? One individual act. Plunder series or combination of acts. So, di ba? Okay, teleserye versus one movie. Tandaan nyo, we have our quiz later, ha? You get 1/4 of paper. 1/4 of paper. Okay, 1 to 10. Okay. So, ang lalim pala nun, no? Wala, kung hindi mo papaliwanag na ayon sa batas, ano bang alam natin doon, di ba? Sa graph na yan. Yan ang ano. So, sabi ng Korte Suprema, mali ka na naman, Jope. Pag may katwiran, ipaglaban mo. Ang malinaw ang plunder, series or combination. Yun lang dalawang word na yun. Sa graft, individual act. Tapos ang laban. Bakit naman pinayagan mo pa yung abogado mo ng motion? So, sabi ng Korte Suprema, at the end of the decision, ituloy ang paglilitis sa kasong graft